So, magandang araw mga guys. Papakita ko nga pala sa inyo kung ano-ano ang sintomas ng makina ng washing machine. Kung bakit umuugong tapos hindi na siya iikot. Minsan kailangan mo pang itulak to, iikot tong rotor niya para lang siyang umikot. Which is laging ganun, hindi mo na rin talaga siya magagamit. So kailangan ito troubleshoot mo siya kung ano yung sira. Minsan guys, ang sabi ng iba, minsan yung mga nagagawa nito ng makina is bushing dahil nagkakaroon minsan dito ng play dito sa rotor niya. Minsan may alog. Pag may alog na ganun, possible na bushing yung sira. Ito yon guys, ito. Actually guys, napalitan ko na siya ng bushing. So okay na siya kasi dito, nagkaroon din siya ng alog dito. Ito guys, ng machine na to, pinagawa to ng client ko. Dahil umuugong din daw. So troubleshoot ko siya. Ang naging sira niya, ito. Nagkaroon siya ng alog dito sa loob. So ginawa ko, pinalitan ko na siya, taas baba dito sa ilalim din. Binaklas ko yan guys. Bali dito bumili din ako ng ng bolt nut. Binilihan ko na din siya kasi nga guys, mga China na ganito na makina, kadalasan yung nakapik siya guys, nakaribit siya. Kaya ang ginawa ko, binaklas ko siya ng martilyo, pako lang. Hindi ko na siya ginagamitan ng drill. Yung iba ginagamitan ng drill para mabaklas to guys. Sa akin, pako lang, tas martilyo. Diskartehan lang naman yan guys, para para mabuksan mo siya ng maayos din. Kailangan maayos din dapat paggagamit ka ng martilyo tsaka pako. Bago bibila mo lang din siya ng nut, bolt nut, ganyan guys. Bibila ako. Meron ding minsan screw type, yung positive siya dito para iikot-ikot mo lang. Ito iba yung nabili ko, yung bolt nut yung nabili ko. And then minsan guys, hindi lang minsan sa bushing ang sira kung bakit umuugong ang makina at hindi na siya umiikot. Minsan guys, kahit napalitan mo na ng bushing, tapos kinabit mo na rin doon sa box niya ng washing, hindi pa rin siya umiikot. Bakit? Dahil meron pa siyang ibang sira minsan guys. Minsan sa loob ng coil niya, sa winding niya, minsan yung dalawang wire doon hindi na balance minsan yung reading niya. Pwedeng yun din ang naging sira niya. Pag hindi na balance guys, nire-recommend minsan ng ibang technician na magpalit na siya ng bago. So yun yung pangalawang dahilan kung bakit umuugong din yung makina tapos hindi na rin siya umiikot talaga. At pangatlo guys, kaya din minsan hindi na rin siya umiikot at mahina na iikot, tas ugong lang talaga. Dito rin minsan guys, ito. So ito na troubleshoot ko. So guys, bali ito yung capacitor nya ng washing machine, 10 microfarad, 10 UF. Ito okay to, dahil ito nagkaroon siya ng play nga. Bukod dito sira siya, hindi pa rin siya gumana guys. Nung kinabit ko siya, ayaw pa din. Ngayon tinroubleshoot ko ulit. Ito pala yung sumunod na sira niya, yung capacitor. Ito guys, papakita ko sa inyo. So nakikita nyo guys, no? Yan, lumulubo na yung capacitor niya. Yung binaklas ko din siya, yung ilalim, tingnan nyo guys. Ayan, sumabog na siya guys. May na siya, may bitak na siya sa ilalim. Ayan. Yan siya guys, yan. 10 UF yan guys.
Kaya papabilihin ko rin yung nagpagawa nito. Bali, nasa 200 yata to guys, ang presyo nito. 10 UF. Yan guys. So, yun lang guys. Meron nga pala. So, syempre, bago ka mag-trace ng mga sira, kailangan mo rin ito. Syempre, ititas mo yung 3 wires na to. Trace mo siya kung may reading. Pag wala na reading, talagang hindi na siya ikot. Pero ito lahat, okay naman siya guys. Tapos, balance naman din yung mga reading niya. Kada linya, okay naman siya guys. Bali, ito, nagkasira talaga siya sa bushing. Nagkaroon siya ng alog. And then, ito, sumabay itong capacitor niya guys. Sumabog siya, lumobo. Lumobo din sa gilid, din dito sa ilalim sumabog. Ayan. Nagkaroon siya ng bitak guys. Ayan. Ito na lang papabili ko sa kanya guys, sa client ko. Okay, so yun lang guys. Maraming salamat. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe guys, paki-like mo naman and share. And then subscribe sa YouTube channel ko guys. Pati sa Facebook ko guys, Jesse Vasquez. Follow ka na rin yung guys. So, yun lang. Maraming salamat guys. Thank you.